Madiyaw nga adlaw. For today's video, samahan niyo muna ako sa aming gala. Dinala ko ng aking Banabels papunta sa isang malaking mall nila dito na ang akala ko naman makakabili ako sa halagang $10 to $30 lang. Diyos mio, Marimar, pagtingin ko pa lang sa mga prices, mapapa-aw ka talaga sa pau. Kung gusto mong lumakas ngayon hanggang bukas, subukan mo na ang pau de arco. Kung sa Bisaya pa, dili kamahayan kay worth it man po ang price ug sa tela pa lang, guwapa ang detalye sa mga tahi, super magaganda talaga. At isa pa mga ma'am, very trendy talaga ang mga datingan mga ma'am. Yung style is very cutesy, very demure. Gustong-gusto ko talaga mag-shopping dito pero hindi kayang budget ni ante. Pero mga ma'am, needs muna bago wants. Maunsara na og naa kay saktong kita. May babae pala na lumapit sa amin, nagtanong kung may kailangan ba daw kami. Ni tubag man pud ang ako ang bana nga wala raman salamat. Pero kabalo ba mo ni hunghung ko sa ako ang kaugalingon ni ingon te. Why bulto-bulto diri sama sa Divisoria? Yung hinawakan ko na pang winter mga ma'am, wag niyo nang itanong ang presyo, sasakit lang ang loob niyo talaga. Mga ma'am, matutuwa ka sa design pero malulungkot ka sa halaga na para bang gusto mo na lang bumalik sa Pinas at mag-Divisoria. Dito na naman tayo sa mga slipper shoes and boots mga ma'am. Sabi ni Banabels, pili daw ako kung anong klase ang boots na gusto ko. May gusto ako kaso umatras na naman ako sa presyo dahil sabi ko nga sa inyo, pang grocery na. Tapos inisip ko na aapakan ko lang naman yan at madudumihan tapos ang mahal-mahal. My goodness, Verna! Mga ma'am, hindi ko alam kung ako lang ba pero kapag trinato ka ng tama ng partner mo, minsan mas nangingibabaw pa ang konsensya. Kasi iniisip ko na yung pagod niya sa trabaho para lang ma-provide lahat ng kailangan namin. Tapos kahit pagod na, heto pa rin siya, laging nag-o-offer para ibigay ang kailangan at gusto ko. Let's say responsibility niya ako pero ayoko talagang samantalahin yung kabutihan niya. Alam kong pinaghihirapan niya lahat. Mga ma'am, kaya mas pinipili kong pahalagahan, hindi abusuhin ang pagmamahal na binibigay niya. Sa likod ng lahat ng binibigay niya, alam kong may pagod at sakripisyo. At yun ang mas pinipili kong intindihin. Sabi ko nga sa kanya, next time na lang ulit Habs, wag muna ngayon. Paki-comment na lang kung same tayo ng feelings mga Jai. Comment down below please. After namin sa baba, tinanong niya ako kung gusto ko pa daw umakyat. Yun pala, gusto niyang umakyat para ipakita sa akin yung favorite niyang store. Kaya pala favorite niya dahil namangha na naman ako sa presyohan dito. May kalaon na ako, isab nga madiyawi, pamubili na lang ako kung Jackstone ngadto ila barira. Haw magpauntol-untol haong bola. Kaysa na ba sa presyohan sung bahay na ba iton mga ma? Sinasabi ko sa inyo mga ma'am, presyo na ito sa pagpagawa ng bahay. Kuya Juan. Grabe talaga. Ang mahal-mahal naman pala talaga neto. Ang mahal-mahal ng habis nitong Banabels. Pwede ra gayud mag-Jackstone kita Habs. Hastang kabug at rabaaning mga butangan ni oy. Mga ma'am, tantong libot-libot namo diriya naglabad ang ako ang ulo sa mga presyo. Wa sa lakaw, makaulbo jud siya og kaspa mga ma'am. Yung mga bag para lalagyan ng anik-anik para sa pang-golf na mas malaki pa sa akin. Ay nako, gravity talaga. At yung mga bola na kaliit-liit na bola, ewan ko na lang talaga. Wasak na ang isipan ko dito. Gusto ko na lang talagang maglaho na parang bula. Ang ako ang gibati diha ang mga orasa mga ma'am, kahawao na kaayo ko. Gusto na ko manaog. Tapos sabi niya pa mga ma'am, ipapakita niya daw yung pangalawang favorite store niya, yung pang-hunting na mga equipment. Hoy, Diyos ko, tabang. Another, oh my God, ang ante. Manghang-mangha talaga ako kung gaano kamahal ang mga gamit dito. Siksik, liglig sa presyo. Ipinakita niya lang naman sa akin yung mga bagay na gusto niya, pero sumakit na bigla ang ulo ko sa halaga. Sa dami-dami ng klase ng sports, dito pa talaga napunta sa mga gamit na parang may kasamang stress si May. Kalaunan, lumabas na nga kami para umuwi. Pero habang nasa daan, na-realize ko talaga na kapag hobby ng isang tao, hobby niya na talaga, hindi mo pwedeng basta alisin o baguhin yung mga likes niya kasi parte na yun ng kung sino siya. At doon ko naisip na kaya nga kayo mag-partner, hindi para kontrolin ng isa't isa, kundi para sumuporta. Sa married life, hindi lahat ng gusto ng asawa mo kailangan mong bilhin o sabayan. Pero kailangan mo siyang intindihin at igalang sa mga hilig niya. At isa pang natutunan ko sa married life, hindi paligsahan kung sino ang may mas mahal na gusto. Partnership siya. So yung moral lesson ko dito, mas tumatagal ang relasyon kapag pareho kayong marunong umunawa, magbigay ng space at mag-support sa isa't isa. Kahit sa mga bagay na hindi nyo pareho hilig. Kasi sa huli, hindi yung hobby ang bumubuo sa marriage, kundi yung pagmamahal at samahan yung dalawa. At medyo napahaba ang kwento natin today, pero sana nagustuhan nyo. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod. This is Che Dasig Padayon ug mag-amping kitang tanan. Bye!